Halos umayaw na yung Dallas ng mga kalaban nila si Wembanyama at San Antonio. Kevin Garnett, Olajuwon at Kumpo Master ba naman yung nag-train sa Alien nung off-season. Si Wemby na ang franchise record holder ng San Antonio sa opener. Meron siyang 40 points, 15 rebounds, 3 blocks at 0 turnover. Isa pa doon, 1 out of 2 lang siya pagdating sa 3-point area. Hindi siya masyadong tumira doon. Halos sakyan na lang si Lively kapag pumapasok sa loob ng paint. Hindi na rin pinatagal sa loob dahil nga nagkaroon ng foul trouble si Lively at wala rin naman maisagot doon ng Dallas kay Wembanyama, mapa offense or defense. Si Anthony Davis at si PJ Washington lang ang may great night sa Dallas. Halos hindi pa nga eh. Meron si Aiding 22 points, 13 rebounds pero 7 out of 22 sa field. Malas na malas pa. Si Washington naman 17 points, 5 rebounds at 7 out of 11. Si Cooper Flag naman hindi nakascore until second half na naka 10 points at 10 rebounds. Kulang talaga sa point guard ang Dallas Mavericks. Mas maganda pa ang debut game ni Dylan Harper na merong 15 points, 4 rebounds at 2 assists. Pero panis pa rin sila sa rookie ng Philadelphia. Wag lang ma-injured, puwera usog. Nagpasiklab si BJ Edgecombe, 14 points sa first quarter, nalagpasan niya si LeBron. Pang-highlight din yung mga galawan, parang hindi rookie. International player din si Edgecombe galing Bahamas. Naglaro na rin ng ilang beses para sa FIBA. May total na 34.7 rebounds, 3 assists, 13 out of 26 sa field at 5 out of 13 sa 3-point area. Hindi takot tumira. Kaso muntikan din sila dahil sa free throws, dun nga lang sumablay yung mga tira niya kung kailan pa crucial seconds. Pero siya ang second kay Wilt na may pinakamataas na debut game bilang rookie. Mukhang wala pa rin naman sa kondisyon si Joel Embiid na sa 4 points, 5 rebounds at 2 assists. Mukhang kailangan na rin mag-move on ng Philadelphia kay Embiid dahil meron ng Edgecombe at Tyrese Maxey. At meron pang isa si Pinoy Kuno, Jared McCain, na delikado rin na baka ma-trade kung sakali. Parang wala nang balak bumalik si Paul George dahil injured pa rin. Maaga pa naman nasabihin ni si Edgecombe ang frontrunner, kakasimula pa nga lang ng season para sa Rookie of the Year. May sumpa pa naman yung magagaling na rookie para sa Philadelphia. Para nagsimula yon kay MCW, kay Michael Carter Williams. Sinundan ni Embiid dati dahil 2 taong injured. Tapos Ben Simmons, tapos Markelle Fultz. Nasundan naman ni Jared McCain na na-injured. Si Maxey lang ata ang nakalusot dun. Tinambakan naman ng Jazz ang Clippers. 2 daw kasi trabaho ni Kawhi kaya pagod. Inabot lang ng 10 points, 3 out of 9 sa field. 3 players ba naman yung may sumpa na kasama niya? Naunahan ng Jazz yung Clippers sa first quarter, 43-19. Hindi rin balanse yung Clippers, hindi nga alam kung sinong titira Nagkakahiyaan pa si Bill, Kawhi at si Harden. Binanatan din ng mga fans ng Suns yung Clippers dahil kay Bradley Beal. Dahil di umano nagkaroon na ng Bradley Beal effect ang Clippers na kahit saan pumunta si Beal natatalo yung franchise. Pero first game pa lang naman, puwera usog. Makakapag-adjust pa naman ang Clippers kung papayag si Beal na sa second unit. Nangyari na dati yun kina Westbrook at Harden. Nung wala pa si James Harden sa Clippers, maganda pa yung nilalaro ni Russell Westbrook. Pero nung dumating si Harden na out of play si Westbrook at naging 6-man siya. Prior din sa game ng Jazz at Clippers, sinabi din ni Coach Tyronn Lue na ka-minutes restriction si Bradley Beal. Hindi naman direct ang sinabi kung bakit, wala rin namang listed injury. Ang sinabi lang doon ni Coach Tyronn Lue, gusto lang nilang i-manage yung minuto ni Beal. Hindi nga lang alam kung hanggang kailan ilalagay sa minutes restriction si Bradley Beal, pero buti pa yung Suns nanalo kontra sa Sacktown. Hindi naman papatalo si Ant-Man, Anthony Edwards, kina Wemby at Tyrese Maxey na naka 40 plus points. Naka 41.7 rebounds, 1 assist, 5 out of 10 sa 3-point area at 14 out of 28 itong si Edwards versus sa Portland. Si Jaden McDaniels nga lang ang nakabinyag dito kay Young Hansen na parang ginawa lang palamuti ng Portland. Naka 5 minutes lang sa game si Baby Jokic. Naunahan doon si Edwards na ma-posterize at makabinyag sa kanya. Mukhang nasa adjustment phase pa yung Minnesota dahil parehas yata sila ng problema ng ibang mga teams katulad ng Dallas at yung Rockets. Meron naman silang Rob Dillingham at Mike Conley pero hindi masyadong ginamit. Si Dillingham nga hindi pa pinaglaro. Talo ang second unit nila pagdating sa Portland. First game pa lang naman kasi pero malaking bagay na nawala si Alexander Walker. Hahanap pa kasi ng pamalit.
Sa next game pa naman ng Minnesota, may parehong issue yung mga katapat nilang team. Pero kung matutuloy kasi ni McDaniels na mag-average ng at least 17 or 18 points per game katulad ng ginawa niya sa season opener na merong 18 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 out of 4 mula sa beyond the arc, mariresolba kahit paano yung second unit problem dahil dati si Randle at si Edwards lang ang top scorer.